Ulat News Updates. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Humarap sa National Bureau of Investigation o NBI ngayong araw ang 16 sa 18 nagpakilalang dating Marines kasama ang kanilang abogado na si Levito Baligod upang tumugon sa sabina kaugnay ng investigasyon sa umano'y pagdadala ng mali-maletang pera sa ilang politiko. Sinabi ni Baligod na handa silang makipagtulungan at ibibigay ang serial numbers at mga ID na permado umano ni Zaldico bilang patunay na empleyado ang ilan sa kanila. Ito ay matapos ihayag ni NBI Director Melvin Matibag na 8 sa 18 katao ay hindi umano empleyado ni Ko. Ayon pa kay Baligod, 16 sa grupo ay dating Marines habang 2 ay dating miyembro ng Philippine Army. Kasunod nito, tumugon din sa sabina ng NBI si dating kongresista Mike Defensor kasama ang kanyang counsel na si Attorney Ferdinand Topacio. Una ring humarap sa NBI ang may bahay ni Defensor na si Julie na kabilang din sa ipinasabina ng ahensya. Kinilala na ng mga otoridad ang isa sa 2 biktimang natagpuang patay sa loob ng sinunog na sasakyan sa barangay Sibasahan, Peñaranda, Nueva Ecija noong March 9, Lunes ng umaga. Ang biktima ay si Michael Odchique, 45, Officer 4 ng City Disaster Risk Reduction and Management Office ng Palayan City sa binanggit na lalawigan. Kasama niyang nasawi ang isang babaeng negosyante. Ayon sa pulisya, kapwa may tama ng hinihinalang .45 caliber na baril sa batok ang mga biktima bago sinunog ang sasakyan. Sinabi ni Police Regional Office o Pro 3 Director Brigadier General Jess Mendez na mayroon ng person of interest na tinututukan sa kaso. Lumabas din sa impormasyon na may kaugnayan umano sa transaksyon sa bentahan ng ari-arian na nagkakahalaga ng 18 million pesos ang pagpunta ng mga biktima sa lugar. Nagpaabot ng pakikiramay ang Palayan City Government at PDRRMO Nueva Ecija na naglarawan kay Odchigue bilang dedicated responder at huwarang lingkod bayan. Tinanggihan ng Sandigan Bayan 6th Division ang petisyon para sa bail ng 9 na opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH Region 4B na nahaharap sa kasong malversation of public funds through falsification of public documents kaugnay ng isang 289.4 milyong pisong river dike project sa Oriental Mindoro. Sa resolusyong inilabas noong Marso 10, sinabi ng korte na hindi karapat-dapat makapagpiyansa ang mga akusado matapos makita na malakas ang ebidensya ng prosekusyon laban sa kanila. Kaugnay ang kaso sa proyekto ng SunWest Construction, kumpanyang iniuugnay kay dating ako Bicol Party List Representative Zaldico na natuklasang may seryosong structural deficiencies. Ayon sa Ombudsman, pinagtibay ng ilang opisyal ang certification, inspection at disbursement documents na nagbigay daan sa paglabas ng pondo kahit hindi umano nasunod ang tamang specifications ng proyekto. Samantala, nananatiling fugitive from justice si Ko matapos hindi humarap sa pagdinig ng kaso. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.